Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Romy Alterejos, shoutout kay Jay Gaton. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Matagal nang nandito sina Han Sanchen at Ivory. Walang nakakaalam kung ano ang ginagawa ng dalawang mag-asawa. Ang alam ko lang, pagkaraan ng ilang sandali, may mga putok ng hagong sa gitna ng kagubatan. Paminsan-minsan, nakakaamoy ako ng ilang tawag ng hayop, at iba ang tawag ng hayop na ito. Sa gilid ng burol, karamihan sa mga disipulo ay natulog na at nagpapagaling sa ilalim ng pagsasaayos ni Namangyo at Bai Xiaosheng sa Jiangho. May mga naka-assign na magstay sa gabi, at syempre, may mga excited. Damn it, I said I have to share things when I joined here, but I really did. Damo, di ba? Okay lang magbahagi ng napakaraming pera. Isa talaga itong magic weapon para maibalik ito sa kanyang ina. Hoy, nabalitaan mo ba na marami pang table task na ipapamigay sa likod? Oo, sumama yung mga barkada ko nung oras na umalis ng syudad. Dati mas masahol pa sila sa akin. Ngayon mas mataas na sila sa akin ng 2 grades. Fuck, napakabangis ba? Lie to you, it's a puppy. He's watching the night now. If you don't believe it, I'll call him tomorrow morning, and you can have a look. Shit, ang pagsunod sa tamang tao ay isa talaga sa pinakamahalagang pagpipilian sa buhay. Kung gusto nating baguhin ang ibang tao, hindi talaga natin alam kung kailan tayo makakagawa ng pagbabago. Kaw, sayang naman tayo. Medyo huli na. Kung sumuko tayo ng maaga, maaari tayong lahat makakuha ng trabaho sa lungsod ngayon. Makinig ka sa kaibigan ko. Madaling makihalubilo sa Han Sanchen. Hanggat handa kang magtrabaho ng husto at tapat, ito ay maliliit na problema. Oo, nabalitaan ko rin na medyo matalino si Han Sanchen at inaalagaan niyang mabuti ang kanyang mga nasasakupan. Siya ay hindi talaga isang tao ng laman at alak tulad ni Ye Shijun. Kung gusto mong ma-promote, dapat mong purihin siya ng mabuti. Sa Han Sanchen, hanggat kaya mo ang mga bagay-bagay at maging sapat na tapat, hindi ka tatretuhan ng masama. Sa ilalim ng dilim, sunod-sunod na pinag-usapan ito ng mga sumuko, at ang mga mata ng lahat ay nagniningning din sa pananabik. Sa buong hukbo, sila lang ang nasasabik pa sa oras na ito. Gayunpaman, ang kahirapan na ito ay tila napakalungkot. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay mayroon pa ring higit sa 300,000 na mga tropa. Sa aming panig, kahit na sumali kami, ang bilang ay maaaring mas mababa sa 100,000. Oo, mahirap talaga. Gayunpaman, kasama natin si Han Sanchen. Sa palagay ko ay hindi natin kailangang mag-alala masyado. Kung tutusin, 200,000 ang hindi pa nakakatalo sa kanila. Ilang daang tao lang at libo-libo ang kakaibang hayop sa bundok. Sa pagsasalita nito, tinakpan ng isang alagad ang kanyang mukha sa pagtawa at kahihiyan, huwag sabihin ng kanyang ina. Pakiramdam ko ay nahihiya ako at katawa-tawa kapag naiisip ko ito. Kaw, sundan ang ulo ng baboy ni Ye Shijun. Nakakahiya naman. Ang susi ay siya ay walang kabuluhan at malakas, lasing ako. Hay, siya pa rin ang prinsipe, and he'll have to take US for many years in the future. Hay, maaga talaga ang nanay niya para hindi makipaglaro sa kanya, maagang ginhawa. Diba, 200,000 na tao ang binugbog ng daan-daang iba pa. Sayang naman ang maging sundalo. Napakamayabang ng mga tao. Akala nila ay walang talo sa mundo. Ang pagsunod sa ganoong tao ay talagang malas sa 8 henerasyon. Sa totoo lang, ayaw ko siyang makasama ng matagal, ngunit hindi ko ginawa, magkaroon ng pagkakataong umalis. Totoo naman, matagal ko nang gustong sumama kay Han Sanchen. Kahit walang kapakanan, payag ako.
Mas mabuting sundin si Ming Jun kaysa kay Han Jun, dahil nasa ilalim ka ni Han Jun, at ikaw. Hindi man lang alam kung paano mamatay anumang oras. Ngayon, it's sunny after the rain, yung nanay niya, kapag nagsimula na ang laban bukas, mag-effort tayo ng husto. Una, pumunta lang tayo dito and use this to show our loyalty. Pangalawa, let's show our loyalty in front of those guys and sabihin mo sa kanya kung gaano katanga si Ye Shijun kahit gaano pa siya kagaling na sundalo, kailangan niyang maging sayang, oo. Kailangan nating patunayan na ang patuloy na pagkawala ng digmaang ito ay hindi dahil ang ating mga sundalo ay walang silbi, ngunit siya ay isang aksaya ng Ye Shijun, isang grupo ng mga tao ang nagsabi na sila ay puno ng pangako at ambisyon, ngunit tulad ng kanilang sinabi ay tumataas, biglang, ang dalawang figure ay hindi alam kung kailan sila lumitaw sa kanilang harapan, lahat sila ay agad na nabigla, lalo na nang tumingala sila at tumingin sa dalawang unti-unting lumiliwanag na figure sa ilalim ng gabi, mas direktang natakot sila at hindi makapagsalita, pagkatapos ay itinuro ng isa sa mga figure ang kakahuyan sa di kalayuan at ngumiti ng marahan, hanggang lahat ay masunurin na tumayo mula sa lupa, at pagkatapos ay isang grupo ng mga tao ang dahan-daang naglakad patungo sa kakahuyan. Storytelling channel sa YouTube. Ang salo-salo ay napakagaan at napakabagal, kaya't walang sino mang nagpapahinga sa gilid ng burol ang nakatagpo nito. Makalipas ang mahigit 10 minuto, huminto ang isang grupo ng mga tao sa gitna ng kagubatan. Ngumiti ng mahina ang anino ng pinuno, narinig ko ang sinabi mo kanina. It's a good thing to be ambitious. However, if you can't do what you say, it's too useless. Ang mga salita ay nahulog, at ang madilim na figure ay lumingon at mahinang tumingin sa isang grupo ng mga mahiyaing sundalo. Ito ay Han Sanchen. Nagkatinginan ng isang grupo ng mga sundalong nakatayo sa harapan. Kinagat ng isa sa kanila ang kanyang mga ngipin at nanguna sa pagbuka ng kanyang bibig, leader ng alyansa, lahat tayo ay lalaki. Kaya nating lumaban ng hininga ng hindi lumalaban para sa steamed bread. Dahil masasabi natin, natural na magagawa natin ito. Oo, alam ko na sumuko ang grupo namin, at normal lang na mababa ang tingin sa amin ng leader ng alyansa at mga kapatid. Gayunpaman, hinding-hindi namin minamalas ang sarili namin. Kung gaano tayo minamaliit, mas kailangan nating patunayan sa iba na mali sila. Mabuti, ngumiti si Han Sanchen at tumingin sa mga tao, naniniwala ako na ang mga salita ng lahat ay ganap na totoo, hindi para sa anumang bagay, dahil lamang tayo ay mga lalaki. Bagamat ngayon ka lang sumama sa amin, naniniwala akong magkapatid kayo. Pagkatapos noon, tumanggo si Han Sanchen kay Ivory sa tabi niya. Nagsimula si Ivory at bahagyang sumipol. Sa oras na iyon, kitang-kita na ang mga bundok sa paligid ng kagubatan ay tumble sa pagsabog. Pagkatapos, nagsimulang lumitaw ang malalaking anino sa paligid, at unti-unting lumapit sa isang pulutong ng mga tao. Nagulat silang lahat at nagmamadaling bumunot ng kutsilyo. Pinalibutan nila ang isa't isa at umasa sa isa't isa upang harapin ang dayuhang kaaway. Nang magsimulang maghugis ang anino sa liwanag ng buwan, mas nagulat at natakot ang lahat. Lahat sila ay mga gintong kakaibang hayop. Bagaman sila ay may iba't ibang hitsura at hugis, lahat sila ay kahanga-hanga at marilag, tulad ng mga banal na hayop mula sa langit. Huwag kayong kabahan, kayong lahat. Nakatingin sa grupo ng mga tao na kinakabahan at natatakot, malumanay na ngumiti si Han Sanchen. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, at pagkatapos na dumating ang mga kakaibang hayop na ito sa tabi ng mga tao, tumabilang sila ng masunurin, at nabuhayan sila ng loob. Kamusta na? Tumingin si Han Sanchen sa mga kakaibang hayop at tinanong ang grupo ng mga tao sa kanyang harapan. Lahat ng mga taong ito ay tumanggo, at may nagsabi pa, napakabangis, itong grupo ng mga kumikinang nakakaibang hayop, ang pagtingin lamang sa kanilang porma sayon ay sapat na upang takutin ang mga tao. Oo, ito ay tulad ng isang grupo ng mga banal na hayop mula sa mundo. Amoy pera ako, bawat kakaibang hayop ay natatakpan ng gintong baluti, napakayaman nito. Kung gusto mo, tumingin si Han Sanchen kay Ivory at ngumiti. Tumanggo si Ivory, lahat sila ay iyong mga kabit. Ang isang grupo ng mga tao ay nakatingin sa kakaibang hukbo ng hayop at nagbubuntong hininga. Nang marinig ang mga salita ni Ivory, lahat sila ay agad na natigilan, at ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay diretso ring tumigas. Leader, ano ang sinabi ng asawa ng pinuno?
Mali ba ang narinig ko, o may hallucinations ba ako? Atin ba sila? Ito ba? Pinagtatawanan ba tayo nito? Ang isang grupo ng mga tao ay sunod-sunod na natigilan, at ang mga tao ay direktang hanggal. Ngumiti si Ivory, anong problema? Walang silbi ang asawa ng pinuno, hindi ba? Hindi, Mrs. Leader, syempre magaling ka magsalita, pero dahil magaling akong magsalita, bakit hindi ka nakikinig? Kailangan mo bang ulitin ko? Huminto sa pagsasalita ang lalaki at tuwang-tuwang tumingin kay Ivory. Madam, totoo ba talaga ang sinabi mo? Ngumiti si Ivory at tumango. Shit. Ang mga kakaibang hayop na ito ay sa atin talaga. Mga kapatid, bakit ka tulala? Hatiin mo ang mga hayop. Pagkababa ng boses, nanguna ang lalaki at tumakbo patungo sa paborito niyang kakaibang hayop. Habang siya ay gumagalaw, ang iba sa buong koponan ay nagmadaling sumugod sa hukbo ng kakaibang mga hayop. Para sa isang oras, ang buong eksena ay parehong masigla at maligaya. Dahan-daang tumingin si Ivory kay Han Sanchen, at sa oras na ito, sa wakas ay tumayo si Han Sanchen na bahagyang nakataas ang kanyang dibdib, nakataas ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na huminto ang buong audience. Gaano man kasaya at kabaliwan ang huling segundo, habang itinaas ni Han Sanyi ang kanyang kamay, lahat ng tao ay agad na tumigil sa kanilang mga aksyon at tumingin pabalik kay Han Sanyi nang masunurin. Ang kayamanan at panganib ay magkakasamang nabubuhay, at ang kita at sweldo ay magkakasamang nabubuhay. Lahat, ang mga kakaibang hayop na ito ay maingat kong pinili, sa kabuuan ay 5,000. You have a total of more than 10,000 people. I believe this is not enough points. Kaya naman, walang silbi ang pagnakawan mo. Pero tama ang asawa ko. Iyo nga, marahan na ngumiti si Ivory. Para sa kapakanan ng pagiging patas, sino man sa inyo ay may karapatang gamitin ang 5,000 kakaibang hayop. Gayunpaman, karapatan lamang na gamitin ang mga ito. Kung gusto mong talagang kumpletuhin ang kontrata sa mga espiritong hayop, ikaw kailangan mong patunayan na mas angkop kang maging may-ari ng kakaibang hayop na ito kaysa sinuman. Sa makatuwid, nakikita natin ang katotohanan sa larangan ng digmaan. Ang opinyon ko sa Aaron ay dapat unahin mong pangkatin ayon sa iyong seniority. Ang mga nakatatanda ay gumagamit ng kakaibang mga hayop sa unang round, habang ang mga mas bata ay nagsisilbing infantry ng kakaibang mga hayop, at pagkatapos ay kahalili sa isa't isa sa ikalawang round. Panipi, ako at si Han Sanchen ay gagawa ng isang komprehensibong pagsasaalang-alang ayon sa katapangan ng lahat sa dalawang round. Ang 5,000 pinakamahusay na gumaganap ay maaaring makakuha ng permanenteng karapatang gamitin ang kakaibang hayop. Sagot ni Han Sanchen at ngumiti, syempre, medyo virtual na talaga ang permanent use. O kung sakaling maikli lang ang buhay ko at bigla akong mamatay, maaring mapalitan din ang mga karapatan mo. Kaya naman, bibigyan kita ng pagkakataong pumirma ng kontrata, kasama ang mga kakaibang hayop. Ang mga pagkakataong ito ay nakasalalay sa iyo upang ipaglaban ang iyong sarili. Iingatan ko ang lahat ng iyong mga aksyon. Ito ang pinakamalaking bigat na iyong ipinaglalaban. Dahan-daang hinayla ni Han Sanchen si Ivory pataas, malapit ng magbukang liwayway. Maaari mong ayusin mag-isa ang iba. Pagsikat ng araw bukas, sana ay makakita ako ng isang makapangyarihan at dominanteng hukbo. Ay oo nga pala, tandaan mo, hindi lang kita hinihintay, pati yung mga kapatid sa labas nakatingin din sa'yo. Natatakot ako na baka minamalas ka ng ating mga nakatatandang kapatid pagkatapos mong sumuko, kaya't itinayo ko itong Golden Cavalry Army para sa iyo magdamag para mabigyan ka ng kapital para mabilis na makapagtatag ng ugat. Sana ay hindi mo ako bigan. Kung tutusin, walang ganoong trito ang mga kapatid ko na matagal ko nang kasama. Pagkatapos noon, kinuha ni Han Sanchen si Ivory at dahan-daang umalis. Nang umalis ang dalawang lalaki, ang buong hukbo ng higit sa 10,000 katao ay hindi lumitaw sa eksena ng agarang pagnanakaw gaya ng inaasahan, ngunit sila ay natigilan sa oras na ito. Gayunpaman, ang kanilang kalooban ay labis na nasasabik at labis na bumabagsak. Bawat salitang sinabi ni Han Sanchen ay tumatama sa puso ng lahat na parang martilyo, na hindi lamang pansin ng mga nakatataas sa kanila, kundi pati na rin ang pangangalaga ng panganay na kapatid sa nakababatang kapatid. Ito ay lubhang nakakabigla at nakakaantig. Mga kapatid, narinig niyo ako. May mapait na ngumiti, ang pagkakaiba ng mabuting pinuno at pinuno ng basura.
Sino ang mag-aakala na noong isang segundo ay natalo pa rin tayo at napahiya nang mawala ang ating sandata, ngunit sa susunod na segundo pagkatapos ng isang bagong pinuno, lahat kayo ay sumakay sa mga gintong hayop kasama ang mga banal na sundalo, tulad ng mga Diyos. Sa sandaling lumabas ang mga salita, lahat ay tumanggo. Tama ka, ito ay talagang isang langit at isang lupa. Sa lugar ni Ye Shijun, ito ay kanyang Predato upang manalo at ang ating palayok na matalo. Ngunit pagdating sa Han Sanchen, huwag mag-isa sa anumang bagay. Hindi lamang ito regalo na kayo hindi makaalis si Shijun. Oo, hindi makukuha ng mga taong tulad ni Ye Shijun ang mga reward na ito kahit na gumawa tayo ng malalaking kontribusyon. Nagpapanggap pa nga siya ng tamad, kahit ano ang sinabi ni Han Sanchen ay totoo o mali, at least ang mga bagay na ibinigay niya sa atin ay totoo, walang masabi. Alam kong mahirap labanan ang laban na ito, ngunit sa gayong master, kahit na niloko lang niya, ako, inaamin ko, sundan mo si Han Sanchen, oo. Tapos na, mga kapatid, ang kakaibang hayop na ito na si Lao Tzu ang magdedesisyon, kung gusto mong makipaglaban sa akin, kunin mo ang iyong buhay sa larangan ng digmaan, haha. Anyway, si Lao Tzu ay nakikipaglaban sa kanyang buhay, grass, such a strange beast, is still full of gold armor. If you want to use your fucking life to change it, I can't change my life, wait for me. I have a share of that thing. Nang marinig ang mga pagsabog ng masasayang pag-aaway sa kailaliman ng kakahuyan, ngumiti sina Han Sanchen at Ivory sa isa't isa, sa ilalim ng mabibigat na gantimpala. Dapat mayroong magigiting na lalaki, ang katotohanan ito ay hindi kailanman mahuhuli. Pagkalipas ng ilang oras, maliwanag na, at dahan-daang lumabas ang isang gintong hukbo na may kumikinang na gininto ang liwanag sa sikat ng araw. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!